Nako, breaking news! Maraming pinahiya dito si Henry Marcoleta, no? Dito sa pagsabi niya ng fishing expedition, dito sa ginagawang impeachment hearing dito kay Sara Duterte. Paano ba naman? Akala ko ba ang usapan Madriaga? 'Di ba? Akala ko ba bakit napunta sa salin? Ba't kanto kalkala na? Kalkala ng salin? O sige, ganito na lang, no? Hindi, bagay, usapan naman nakaraan yung papakita yung salin. Pero parang fishing expedition eh. Ano ba yung fishing expedition? Yun yung parang halimbawa, isang libro, nagbabasa ka, isang estudyante, nagbabasa ka, no? Binasa mo buong libro, wala kang target kung ano babasahin mo. Basta nanguhula ka lang basahin mo, mamaya kasi doon lumabas yung exam. Gets nyo? Halimbawa, yung exam mo, may exam ka mamaya. Ano kaya re-reviewin ko sa exam? Ay, hindi ganito na lang, babasahin ko buong libro. Di ba? Hinuhulaan mo na lang kung ano yung mabasa mo doon para pagdating na exam, masapul mo, di ba? Wala kang scope, wala kang target, di ba? Ito yung fishing expedition kung saan nagsasalita yung tao na dung araw na yon nag-iimbestiga ka. Kumbaga, wala kang ibang hinihintay, magkamali, ano yan, ano yan? O ano yan, ba't ang laki niyan? O bakit ang laki ng salin yan? O bakit lumobo yan? Di ba? Wala ka bang, alam mo, wala ka bang ebidensyang hawak. Doon lang sa araw na yon ginagawa mo yung gusto mong iparatang kay Sara. O, di ba? Kaya tama si Henry Marcoleta no? Pero ito, napawaw. Napawaw si Chihuahua, no? Napawaw po si Chihuahua. Tingnan po natin to, ha. Ito po. Disappointed si Chihuahua. Kahit na 5 po, Disappointed si Chihuahua. kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po, Wala pong nakalagay, Your Honor. hindi wow. Hindi kasi ang kasyonan po, maari po na nasa bahay niya lang yung pera. Halimbawa ako, sinilip bangko ko, wala naman yung bangko ko. Pero pag silip sa bahay ko, may bolt. Ang dami, bilyon. Di ba? Hindi para lumalabas, walang pera to sa bangko, pero ang daming pera sa bahay. Di ba? Pero makikita ng AMLAC yun, ng Anti-Money Laundering Council. Kasi, pag ang pera kasi 500,000 pataas, naglabas ka, ano ka na, dyan na mamamagitan ng AMLAC na, uy, teka muna, naglabas to ng 2 mil, naglabas to ng 500 million, 200 million, saan dadali ito pera? Di ba? Aalamin niya lahat yun. At malalaman din niyo, ang alam ko, matitrace din yung kung kailan mo ibabalik yon, kung ginastos mo ba yon, alam mo yon, maano ka eh. At least nakapangalan sa'yo, no? Dito parang wala. Disappointed ka, Chihuahua. Diba? Yan yung problema sa inyo eh. Pag hindi nyo gusto ang sagot, di wow. Diba? Mga hayop to sila. Tanong kayo ng tanong, tapos kung sinagot naman yung mga tanong nyo, at hindi nyo nakuha yung gusto nyong sagot, ma-disappoint kayo. Diyan natin makikita mga lords, walang fairness dyan. Diba? Walang fairness dyan. Tignan mo nga yung the way mag-respond si Chihuahua. Diba? Disappointed pa siya. Talagang nagigil. Hindi lang yan. Ito pa, bago tayo tumuloy sa usapang ito. Ipakita natin tong SALN ni Sara Duterte. Ito. SALN ni VP Sara Duterte. 27 to 2024. Nagulat ang karamihan. Kasi nagulat iba, kunwari lang. Pero ibang mga vloggers, ang laki anya, bugok, mahirap ka kasi, pobre ka kasi. Kaya malaki sa yung ganitong pera. Di ba? Pasensya na po kayo. Nakapanlait tayo sa mga ibang loyalistang mga eng. Sa 2007, may 7 million siya. Wala ka nang pakialam kung saan galing yung 2027 na yan. Wag mo sabihin 2027, iimbestigahan mo pa. Ang usapan ngayon ngayon, laban sa impeachment ni Sara. Ibig ko pa lang sabihin, yung pagkakamali ni Sara ng bata siya, i-impeach mo siya. Alam mo, ganito. Si Sara na vice president ngayon, i-impeach mo siya kasi dati nanay niya ninakawan niya. Ganun ba yun? Ganun ba ang batihan niya yun? Ibig pa sabihin pala, i-impeach mo si Sara kasi nakapagnakaw siya ng manok noon. Nung bata-bata pa siya. Parang ganoon 2027, ba't lumobo daw hanggang sa 2027, naging 44 million, i-impeach niyo siya dahil dito. Di ba? Pag nanakaw to, hindi niyo alam kung saan galing to. May negosyo ba to o binigay lang sito? Nirigalo to kung sino man. Kasi ganito lang, ako nga simpleng vlogger lang ako Medyo kilala din tayo
Minsan pa napapasyal ako minsan sa mga kilalang kilala ko. Ha? Minsan magigess ako, ganun. Minsan bibigyan ka ng 5,000, bibigyan ka ng 1,000. Alam mo yun, regalo lang sa'yo. Eto, mayor to, ha? Hindi ate alam ko saan galing. Wala ka nang pakialam at hindi galing sa kaba ng bayan, kaba ng perang bayan. Mo 88 million. Tama lang, ano masama diyan? Eh kung may business ka, eto kakilala ko, kaibigan ko, may business, hindi naman ganun kalaki yan. Ang kinikita niya kada isang buwan, ha, maniwala kayo sa hindi, 700,000 a monthly. Hindi ganun kalaki ang negosyo niya. Isang shop lang yun, ha, na may mga tao, 700 a month, 1,000 a month. Kasi ang negosyo niya sa mga aso, sa veterinary, marami napila sa kanya, mga papagamot, ang x-ray, magkano x-ray? Kasi sa aso kasi may ganyan na, lalo ngayon pet lover Ang laki ng kita niya, 700 to 600 at a month. 'Di ba? Nakakaipon siya. 'Di ba? Pag tinignan mo sa nun, laki na rin, 'di ba? Eto, hindi ba inalam to kung may business si Sarah o wala? Tama lang to Tama lang yung salin niya, wala masama dito Nagulat yung mga siguro hindi sila makapaniwala. Yan lang. 'Di ba? Kaya sinilip yung AMLAC, may 3 billion daw, pero hindi ma-detect kung saan galing yung suspicious na sa AMLAC, no? Hindi ma-detect po kung saan galing yung sa yung billion na siya sabi, hindi ma-detect, no? Ito po tayo. Teka lang, sandali. Ayun. Okay. Asan na ba tayo? Okay, dito tayo. Hindi ma-detect nila yung suspicious na sinasabi na na naglabas daw yung ng ebidensya money laundering na may lumabas daw na pera kay Sarah 3 billion, etc. Bakit? Hindi na ba tinanong kung saan galing yon? Kumalay nyo, may business si Sarah o may malaking business to, lalo yung asawa niya. Alam ko, negosyante asawa. Alam ko negosyante asawa niya, di ba? Kasi pag may negosyante ka na, halimbawa, negosyante mga 3 shop mo na, 5 shop na malalakas, restaurant, makakaipon ka talaga ng malaking pera. Pero hindi natin alam. Pero hindi to usapin Sabi ni Senator Henry, ni Representative Marcoleta Eto, pakinggan nyo Pakinggan nyo si nag-away sila ni Abante. Pero dito muna tayo kay dito, pangalan ito. Anong pangalan itong taong ito? Hindi ko matandaan to. Sino ba to? Si ganun? Sino yan? Na after we heard our resource persons, especially our resource person from the Ombudsman, very glaring po yung ilang taon na walang nakalagay na cash on hand at cash in bank ang Vice Presidente. Anong pakialam mo kung wala nakalagay na cash in hand o cash in bank? Pakialam mo. Kung walang perang pumapasok pakialam mo. Kung magastos Kung walang sikreto. Para ako, minsan, may pagkakataon na hindi ako nakapaglagay sa bangko. Kasi minsan talagang bayad utang, alam mo yun, lakas ng gastos mo, may pinapagawa ka doon na pader sa likod mo, alam mo yun, hindi ka makapaglagay sa bangko minsan. Si VP Sara, sana nag-sign na siya dati pa ng waiver. Kung wala siyang kinakatakutan, edi sana nilipag na niya ang totoong laman ng bank account niya. Kung totoong kumakain lang sa anong pakialam mo? Bakit ilalapag yung bank account mo? Kapal na pagmumukha ng mga to. Bakit ba para malaman na walang kasalanan, ilalapag na yung bank account? Ikaw, sabihan kita, kung wala ka talagang kurakot, wala kayong mali-maletang natanggap, wala naman siya sabi maleta, hindi naman to issue sa maleta, no? Hindi naman to na-issue si pangalan ito. No? Pero pag kung random kung sabihin sa'yo, kung talagang wala kang kaban nakaw sa kaban bayan, pakita mo bangko mo. Ayaw mo, di ba? Pang ayaw mo, ganun din sagot ng Vice Presidente. Hindi porket yung pamantaya mo kung walang kasalanan, dapat ipakita yung laman ng bangko. Sira din pala, no? karinderya ang tatay niya at government salary. Yung kumakain ng karinderya tatay niya, si Pangulong Duterte, inaamin niya sa ibang sitwasyon yun ay politics lang. Yung mag-jet ski papuntang China is political lang yun. Salita lang yun para, sabi niya, di ba, inamin naman niya. Yun niya kaganda sa mga Duterte, inaamin nila na pampolitika lang yan para manalo ako, para may maka-audience impact. Di ba? Ganun lang yun Pampolitika, yung kumakain sa karinderya, inaamin nila, pampolitika lang yun. Para yung mga tao, alam mo yun, alam mo naman si Pangulong Duterte, di ba? Nangaasa, tsaka prangka. Ang natatanggap nila. Iniisip ko nga po, paano na-i-encash yung cheque, yung sweldo niya, saan dumadaan? Kung wala siyang cash in bank, at saka po wala siyang cash on hand. Pero that's for Kasi ganito yan Kung mayroon man pumasok sa AMLAC na imbestigahan ng billion na pera daw, 6 billion yata, alamin nyo kung saan galing yung 6 million. Kung ba sa kaba ng pera ng bayan,
Kung hindi sa kaba ng perang bayan, wala na kayong pakialam doon. Privacy na ng tao yon. Di ba? Question ninyo, yung mali-malitang pera ngayon, umami na yung amo nyo nung si Tambaluslos. Yun ang question nyo kasi yung perang umiikot doon, usapan na yon, pera ng kaba ng bayan ang pinag-uusapan. Kung halimbawa man si Sara, hindi naman pera yung 6 billion na yan, hindi pera ng kaba ng bayan niya, wala kayong pakialam doon kahit saan galing yun. Kung masama man sa niya kinuha yun, wala kayong pakialam doon. Kung binigay man o kung sino yan, wala na kayong pakialam doon. Di ba? Ba't yung papakialaman nyo? Privacy ng tao yun. Ha? Hindi mo porket na naghihinala ka. Tignan mo, parang ganito parang ganito nangyayari. Fishing expedition talaga Yung tao gusto ko impeach. Nakita ko, ako si Trililong. Mayaman niya, may billion yan. Hula ko may billion yung bangko niyan. Pag may billion ng perang bangko niyan, ibig sabihin kurakot yan. Ganun ba pamantaya mo? Pag may billion yung pera ng tao, taghihinala ka, kurakot na siya? Ganun ba yon? Ibig sabihin, marami palang mayayaman dyan na malalaking negosyo na politiko din Pwede ko pala sabihin kurakot yon. Tapos sasabihin ko, imbestiga mo bangko niyan. Yung sa Bank Secrecy, Bank Secrecy ba yun? Basta imbestigahan yung bangko. Imbestiga mo yan, alam ko may billion siya. Pag ba may nakita akong billion sa isang mayaman, sasabihin ko, kurakot yan. Bakit may billion ka? Kailangan ba niya ipaliwanag, isa-isa ko pa siya nagkaroon ng billion? Yung pasok ng pera sa kanya, kung negosyante siya, paunti-unti na naman, di naman ganun kala, may malaki, may 100 million, may isa, di ba? Pangingialam na yan. Yan ang sa akin, Another conversation. Kung wala po silang tinatago, di sana wala silang kaba na haharap sa committee ito. Hindi tayo parang... Hindi, kaya ayaw humarap sa committee na yan kasi walang mangyayari. Sipin nyo. Hindi niya humarap, wala man nangyari. Humarap pa kaya, wala mangyayari. Patawag ng spirit of the glass every time isa-summon ang Kesa naman sa inyo, fishing expedition. Vice President to refute the evidence. Sa pagpresenta po ng report ng AMLC, ang tanong po ng taong bayan, sana mas... Anong tanong ng taong bayan? Wala itatanong ganyan. Babanda ko sa social media, 3 oras na lagi tulog ko. Wala ako nakikita tanong ng bayan, asa ng AMLAC na yan. na ang maraming matagal ng mga pressing questions. And I hope that the AMLC will be able to shed light on these very important issues. Dito po nakaraang mga sessions, may mga baon akong Medigrace Piatos. Pero ngayon po ang baon natin, yung maraming tanong ng taong bayan, at sana po masagot ito ng AMLAC. Hindi, fishing expedition yan. Bakit niyo tutukuyin kung asan si Sara ng bata siya? Naglandi ba siya? Pinalo ba siya ng lola niya? Nagnakaw ba siya sa elementary niya? Imbestigahan nyo na rin. Tapos i-attach nyo sa impeachment. Ewan ko kung paniwalaan kayo ng Korte Suprema. Di ba? Ang usapan dito, yung reklamo lang kay Sara dito sa Lustay na tinatawag nila, may Piatos, dun lang kayo. Pero yung layo na, expedition na yan, fishing expedition. Kumbaga sa isang exam, sabi ko nga sa inyo, mag-i-exam ka. Ano ba exam mo ngayon tungkol saan? Tungkol lang sa forest. Tungkol sa animal saka sa forest. Yun lang ang babasahin mo. Hindi, binasa niya buong libro, ganyan kakapal. Diba? Naghahanap siya, baka magbabaka sakali, baka andun yung sagot sa kanyang exam. Kumbaga, lahat sinusuri mo na, baka sakali may mahanap kang ebidensya sa kanya, o may madulas siya, fishing expedition. Hindi ako may sabi niya si Henry, si Representative Henry Marcoleta. State Marcoleta Jr. record that the SALNs discussed were not attached in the original complaints. Yan, nag-away sila ni Abante. Nag-away si Pastor. Hindi po sila kasama sa original complaints. And using the SALNs as a starting point without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee on Justice is a fishing expedition. And if I may add, Madam Chair, on the SALN issue, the complaint asks this committee to obtain bank records, SALNs, coordinate with the AMLC, and forensic accounting. If so, it is an acknowledgement that the complaint is still seeking the very facts it needs to conclusively prove its SALN theory. Ma'am, malaki po kasi yung pinagkaiba ng isang complaint that already alleges ultimate facts supported by evidence, and a complaint that substantially requests this committee to authorize this committee to investigate and perhaps
we will later find the proof. And Si Junel, oh, hindi makaano eh, no? if I also raise this observation, Madam, Stress na sila, yung mga anti-Sara. Stress na sila, nagmamadali na sila mainam. Kasi, paranoid na yan eh. Di ba, syempre, lumabas na si Tambak. Baka isipin nila, bumaba na yung presidente. Actually, hindi naman ganun basta-basta bababa yung presidente. Syempre, paranoid. Pag paranoid ka, lahat ng bagay iniisip mo na hindi pwede nangyayari. No? Kaya nagmamadali na sila kung ano mga pinagsasabi nila sa buhay nila. regarding the Ombudsman, the independence of the Ombudsman may be put to question before this body. The House of Representatives Committee on Justice summons the Ombudsman before the members of Congress and the public to present the statement of assets, liabilities, and net worth of the Vice President. While the Ombudsman has an ongoing investigation before its office, the Ombudsman is mandated to have the primary duty to conduct investigations over the misconduct of public officers. Madam Chair, point of order. There's a point of order, Ayan na yung bulaan. Honorable Marcoleta. Just would like to Honorable clarify. Bishop Abante. I would like Bishop Aban. Bishop eh, no? to clarify to ask Congressman Marcoleta. Sinabi niya kanina hindi kasama yung SALN sa original complaint. Yes, he mentioned that. Oh, I'd like to clarify. Paano niya nasabi yun? Kasama eh. Ito, babasahin. Kasama yung SALN, pero yung ganyan yung mga patanong ngayon na sobrang halungkat na, pati 2027 eh. Pati yung pagkabata niya, kulang nila, pati yung pagkabata niya, kung ano ninakaw niya sa elementary, pati lapis. Sige, kasama yun sa impeachment, pati yung lapis na ninakaw ni Sara. Nung elementary siya, sama nyo na dyan. Baka makadagdag. Di ba? Parang ganun eh. Vice President Sara Duterte committed culpable violation of the Constitution and betrayed the public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interests in properties in her SALN. Nagalagay po sa complaint eh. Anong sinasabi niya na hindi kasama sa original complaint? I'd like to find out from him. Honorable Ang hirap Marcoleta. noon kung, Chair, salita siya ng salita dito. Kinakailangan maging sure tayo. Oy, buwabawi. Kita mo yung galit niya? Ang galit niya, tindi. Uy, paano maging sure page sabi mo? Ha? Yung unang patawag nga kay Madriaga, hindi sure yung page sabi ni Madriaga, sinaway nyo ba? Di ba? Hindi, puro kayo, that's proving question. Di ba? Dapat, maging parehas kayo. Kung yan sabi mo, dapat nandiyan ka, pati yung flood control, dapat magsalita din kayo, di ba? Hindi dyan lang kayo. Di ba? Kung sabihin ko sa inyo dyan ba't yung flood control, di kayo nagsasalita? Di ba? Kung talagang gusto nyo katotohanan. Na hindi nabanggit. And if I may add, for the guidance of the honorable members and in response to the manifestation of the honorable Marcoleta, I will be reading the specific paragraph where matters concerning SALN was mentioned in the complaint. With regards to Sabale complaint, there are allegations in paragraph 107, 108, 109, and paragraphs 285 to 290. And for Cabrera complaint, may we refer the Honorable Marcoleta as well to paragraph 20.3, paragraph 76, paragraph 77, paragraph 232, paragraph 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, and even from paragraphs 244 to 246. For the information of the Honorable Marcoleta, Yes, the ma'am. mentioned Binanggit po ang... paragraphs contained allegations which are relevant to the SALNs of the respondent. Kampi-kampi ka siyempre kayo dyan. It was mentioned, I think, very adequately, the word SALNs, but they were never attached to the original complaints. Parang this complaint is just merely requesting the committee to produce The evidence. Ibig sabihin, wala pang ebidensya, nakikiusap sa committee na ito
para mag-produce ng ebidensya na wala, hindi nakakabit sa original complaint. O, ano ka ngayon? Butata lahat kayo dyan. Yeah? Oo, yun ang ibig sabihin niya. Yeah? Yun lang po ang sinasabi ko, ma'am. In other words, you admit that there were a lot of times that Salens were mentioned in the impeachment complaint. Pag However, narinig ko, boss nito, narinig ko yun nandahil kay Martin, may AX, ito ba yun? Di ba siya ba yung salita? Nandahil kay, siya ba yun? Siya, di ba yung boss niya? Nandahil kay Martin, may AX, nandahil kay Martin, may tupad, nandahil kay AX, may ayuda. Kabay-baytad na. Di ba? They were never they were not attached. attached in the Opo. impeachment Wala pa complaint. pong ebidensyang nakalakip Oh, tungkol nabilaukan siya. Nabilaukan si Lu. sa Sagot! complaint. At ngayon pa lang po natin binubuksan dahil Oh. ito po ay kumbaga request ng complainant. Oh, tama, di ba? O, ba't di ka makasagot ngayon? Please understand as well that the Uh, compulsory process that was granted Tulala si Bishop. to the Justice Committee is for the purpose of testing the sufficiency of the allegations in the complaint, whether the same constitute probable cause, which is the mandate of this proceeding. So, with all due respect, Honorable Marcoleta, it is our humble position that all the actions of this committee, including the issuance of subpoena of all these questions Salens by Your Honor, is in accordance with the rules of impeachment, the Constitution, and even with the decisions of the Honorable Supreme Court. Ma'am, the court will be the better judge of that. And that is why you should elevate that before the Honorable Court. Maybe not me, but some other parties. Thank you, Madam Chair. Alam nyo, Any other member Alam who wish nyo, to raise clarification? yun nandiyan pa si Senator Marcoleta, hindi lumusot yung mga yan. Kaya, ngayon, anak to, syempre, magkakasama lagi yan eh. Sinuturuan ni Senator Marcoleta ng katwiran yan. Di ba? Kasi kahit anong sabihin ni Senator, ni Representative Marcoleta, syempre hindi nyo uunawain yan, gagawin yung kalaban niya kasi lahat kayo dyan magkakakampi. Sorry, questions to the Ombudsman? Under the Anti-Money Laundering Act of 2001, suspicious transaction reports. Hindi, wala na, umulit na lang yan. Ganito na, alam nyo dito makikita mo talaga, parang dito na, okay, nangyayari to. Dapat lang talaga kung may pananagutan si Sara, dapat imbestigahan tong Salen. Pero hindi para kalkalin lahat, pati yung 2027, sa galing niyang pera, may suspicious sa AMLAC na 6 billion yata na biglang lobo yung, hindi naman pera, hindi naman ano yung baga, may transaction na ganun kalaki na pera. Alam mo, mga ganyan, hindi na dapat inaalam yan eh. Kung hindi naman pera ng kaban ng bayan, anong pakialam mo? Di ba? Kasi parang sa akin, kapag kakaalam ko, pag kaban ng pera ng bayan nakuha, madali suminyaw eh. Dilo pag naimbestigahan eh. Una-una, saan ba galing yung pera? Sa gobyerno. Diba? Kung pera to ng natural na tao ba? Pera ng mayaman, nagbigay sa kanya. O siya sabi nila, hinahinala lang, in-check daw, nagbigay mga Chinese. Anong pakialam mo? Diba? Kung nangyari to, hindi pa naman siya vice president, halimbawa eh. Diba? Parang ganito. Ako dati, hindi pa ako active sa relihiyon ko, hindi pa ako active. Yung naging active na ako yung mga kapitbahay ko nagtaka, sabi sa akin, Uy, munting ka naman. Bakit pala relihiyon ka, pero ikaw dati kang naninigarilyo, dati kang nainom. Huwag kang magpaka-plastic. Biruin mo pati yung dati kong ginagawa, ipinangbabato pa sa akin. Di ba? Nagbagong buhay na ako. Pati ba naman yung dati kong yung masamang ginagawa, ibinabato pa rin sa akin hanggang ngayon. Parang gusto nilang palabasin, hindi ka karapat dapat mag-reliyon kasi dati kang masama, dati kang may bisyo. Di ba? Ang bisyo ko naman, sigarilyo na saka alak. Di ba? Parang, ano nangyari sa'yo? Bakit nag-reliyon ka? Sama-sama mo dati, puro ka bisyo. Halimbawa, di ba? Isa naman, dati ka nakakulong, ba't nag-reliyon ka? Pati ba naman yung nagbago na yung tao gusto mo ipang puntos pa sa kanya yung dati niyang ginagawa. Di ba? Parang natutunan ko dito Gusto nyo, yung ginawa ni Sara dati, halimbawa, pupuntos nyo pa ngayon. Parang gano'n Nakikita ko parang ito fishing expedition niya. Kayo humatol.
Okay, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa... O sige, tama to. Dapat imbestigahan talaga si Sara. Pero, napaghahalataan sila eh. Sensya na. Yung fishing expedition talaga. Para sa akin Okay, maraming salamat. Paalam po sa inyong lahat.